Lord Jesus. Just want to thank you, Lord. We love you. Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. We love you, Jesus. We just want to thank you, Lord. Thank you for this day. Thank you for this moment that you've given us, Lord Jesus. Thank you so much. Thank you, Lord, that we're still alive. No, kung kulang man tayo sa tulog, sa pahinga, huwag tayong magreklamo. No, ang importante, gising pa tayo. No, thank you, Jesus. We praise you, Lord. We just want to thank you for the strength that you've given us, for all the guidance, for all the protection. No, sa mga problema na akala namin hindi na kami makabutwa kung sa Ilonggo. Hindi na kami makaahon. But Lord, thank you so much. Pinagdaanan lang natin yun. And we are still alive and kicking. Thank you so much for all the strength, Lord Jesus. We praise you so much, Lord. Thank you, Jesus. We may be seated. Thank you, Lord, for this day that you've given us. No, and thank you for all your guidance, protection, good health. We welcome yung mga kapatiran natin na na-miss natin for 10 days. Thank you, Jesus, for keeping them safe sa malayong lugar. At sila nakabalik din na maganda ang kalusugan at maganda ang biyahe. Lord, we thank you so much, Lord Jesus. We thank you, Lord. And also, we welcome our visitors in the most precious name of Jesus. Si Leo Trinidad, husband ni Sister Mary Ann Trinidad. Lord, thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord. No, dahil yung una, no, ang prayer natin noon, no, nung nagkakilala sila ni Brother Joey sa pagbubuk, no, dahil pagdala sa ospital, una nakadapa lang, no, tapos nakaraan, nakatayo-tayo, nakaupo, ngayon nakapunta na sa church. Lord, thank you so much. We praise you. And we know that God has a plan for you, brother. You know, dahil marami ng tao, no, paghiga, hindi na nakakabangon. No, diretso kabaong na. No, hindi na bangon, kabaong. No, yun yung sitwasyon. But Lord, thank you for the breath of life. No, si relative ni Sister Lynn Polborosa, si Roland Daroca. Welcome in this place. Thank you, Jesus. Bisaya man tong? Bisaya man? Oh, Bisaya man to. Welcome. No, si Jaime Season, invited by Brother Eric and Sister Marlene. Thank you, Jesus. Welcome in this place. Thank you, Lord. And welcome back si Sister Nadia Santiago, Sister Tintin Santiago. Thank you. Sila yung, basta sila yung dati. No. Welcome in this place, Sister Marlene Silibio. No. Thank you, Jesus. Rosana Medina. No, thank you, Jesus. We praise you, Lord. Tsaka si Brother Gamaliel. Lord, we thank you so much. We praise you. Thank you for giving us all the strength na kami ay makarating sa church. Thank you, Jesus. So, ang mga aircon natin in full capacity, no, lahat yan ay malinis, no, bagong ligo yan. Pero ganun pa man, we can feel the heat. No, basta wag lang sa impyerno, okay lang yun. Ibang usapan yung pag sa impyerno na. Dito lang okay na yan kasi para at least kung hindi tayo makano, lumalabas pa rin yung mga mantika natin sa katawan. No? So Lord, thank you so much. Good morning. No. Thank you, Jesus. Ang bilis ng panahon. And thank you, Lord, for also sa mga lakad natin, sa gawain na sinamahan mo. Thank you, Jesus. Yung lakad natin sa Pangasinan, no, I really believe na sinamahan tayo ni Jesus. Naging maayos yung sitwasyon. No, hindi na natin madetalye pa, but malaki ang naitulong doon sa pagbisita natin. So, glory to God, glory to Jesus. Thank you, Lord. Let's open our Bible in the book of 2 Kings. 2 Kings chapter 5, verse 20. 2 Kings chapter 5, verse 20. Usapan na yan ng mga hari dyan.
mga hari, no? History of Israel. At the same time, yung mga prophets na andito sa panahon na ito. 2 Kings chapter 5 verse 20, Prophet Elisha, si Gehazi, si Naaman. So ang daming characters dito. Diyan na. Chapter 5 verse 20. But Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, Behold, my master hath spared Naaman this Syrian, in not receiving at his hand that which he brought. But as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. So ang kwento dito mga kapatid, shall we pray for a while, Lord? Again, we are so thankful, Lord Jesus, with all our heart, with all humility, Lord, with all gratitude. Thank you so much, Lord Jesus, sa buhay na ibinigay mo sa amin, the breath of life, sa lahat ng kagalingan. Thank you so much, Lord Jesus, and for allowing us to be here in this place this morning, today. Thank you, Lord, for the good health, for all your guidance and protection. Lord, let your word, anoint your word, Lord Jesus. Ito ay laging nagpapalakas spiritually, physically sa buhay namin, Lord Jesus, and help us always to obey your word, Lord. We praise you and we love you. In Jesus' name, amen. So, ang title natin, Gehazi's greed. You know, yan, Gehazi's greed. Yung kasakiman, yung katakawan ni Gehazi. No. Ang kwento natin palagi, si Naaman lang lagi. No, dito pag na ano natin, kung ang sitwasyon mga kapatid, no, Gehazi's greed, no, yung kasakiman ni Gehazi. So, Gehazi means a valley of vision. No, ano bang valley? Kapatagan, lambak, no, ng mga vision, yung mayroon pa isang term dyan maliban sa pananaw. So, oras natin ngayon ay 10:45. 10:55. Tama. So, ito mga kapatid, ang kwento palagi, no, dito tayo kay Naaman. So, bigyan natin ng konting background. No, si Gehazi, no, was the servant of Elisha, the man of God. Ang propeta dito si Elisha. Si Elisha, maraming mga students, no, mga sons of prophets, mga estudyante ng mga propeta, maraming mga estudyante rito. Pero si Gehazi ang kanyang helper, si Gehazi ang kanyang personal bodyguard, personal secretary, personal executive assistant, no, lahat PA niya, personal assistant. Lahat ng kanyang mga needs, lahat ng kanyang utos, no. So pwede mong sabihin, the time will come, Gehazi will be the next in rank pagdating sa prophet dahil no, sa kay Elisha, kung ano ang mayroon kay Elisha, lahat ng karakter ni Elisha, emosyon ni Elisha, needs ni Elisha, alam niya, no, kung ano ang mayroon. Pati mga sekreto ni Elisha, alam niya. No, being the man of God. Pero ang kwento natin mga kapatid, si Naaman, si Gehazi, no, ang dami niyang, dahil siya ay kanang kamay ni Elisha, lahat ng miracles sa panahon na ito na ginawa ni Elisha, siya ay witness. No, siya ang nakakita ng lahat ng yon, mga miracles na ginawa ni Elisha, yung sa Shunammite woman, a great woman, an honorable woman, a noble woman. Anong ginawa ng Shunammite woman dito kay Elisha? Every time na pumunta si Elisha sa lugar na yan, ang Shunammite woman, no, napakayaman na babae, base sa kwento dito, every time si Elisha pumunta sa lugar na yan, yung mag-asawa na ito, dito sa Shunammite, sa Shunem, bawat daan ni Elisha, nakikita nung misis, si Elisha, at pag nakita niya, Sir, daan ka muna, no, magtinapay ka muna rito. No, bawat daan, no, very hospitable.
No, sa time natin ngayon, bigyan mo ng tinapay, mamaya may kaso ka na. No, baka kung ano-anong ikaso sa iyo dahil sa ginawa mo. No, so very hospitable yung babae, bawat daan ni Elisha doon. Sabi niya sa kay Elisha, "Sir, daan ka muna rito, kain ka muna ng tinapay, magmerienda ka." So every time dumaan si Elisha, ganun ang ginagawa ng babae. At walang nagdidirect, walang dumidikta sa kanya noon. Yung mister niya, suportado siya sa ganung gawain. No, until such time, ang babae hindi na kontento. Sabi ng babae sa mister niya, "Honey, dear, no, baka gusto mo, gawan na lang natin siya ng konting room dito. Lagyan natin ng higaan, lagyan ng lamesa, lagyan ng upuan na makarelax siya. No, at para pagdating niya, meron siyang matulugan." So, ganun ang ginawa ng babae. Pagdating ni Elisha, nakitira na siya doon. No, and time, dahil ang babae na-perceive niya that Elisha was the man of God. No, grabe ang balik, ano? No? Kasi ginagawa nila yon, especially in the Middle East, pag may mga bisita, gagawin nila yan dahil baka akala nila yung bumisita, anghel o Diyos mismo. No, kaya ginagawa nila yan. So, dahil sa kabutihan ng babae, background lang ito mga kapatid, dahil sa kabutihan ng Shunammite woman, hanggang sa ginagawa niya kay Elisha, sabi ni Elisha, "Oh, bakit ba napakabuti mo sa amin? No, bawat punta namin dito, bakit mo kami pinapakain? Bakit mo kami binibigyan? No, anong gusto mo? Gusto mong reward? Gusto mo mayroon ka bang sasabihin sa hari?" No, sabi niya, "Ako bahala. No, pakiusap kita sa hari. Anong gusto mo? Yung general of the army ng Israel, gusto mong makausap o may iutos ka? Sabihin mo sa akin." Sabi ng babae, "Wala. No, wala akong kailangan. Okay lang ako." Hanggat sa time, ang sabi ni Gehazi, na kanyang servant ni Elisha, sabi niya, "Panginoon, wala silang anak." No? So sabi niya, tawagin mo yung babae. Pagtawag ng babae, sabi ni Elisha, "Anong gusto mo? Magkakaroon ka ng baby." Sabi ng babae, "Ay, wag ka namang magsinungaling." Sabi niya, wag na. Ano na yan? No? Sabi ni Elisha, "Hindi, mula ngayon, after a year, magkakaroon ka ng anak." So nagkaroon nga siya ng anak. Yung anak, lumaki-laki na. Paglaki-laki ng anak, pumasyal doon sa kanyang tatay. No? Kinukwento ko para mabilis. Pumunta doon sa kanyang tatay, doon sa farm nila, sa ganitong sitwasyon, sa tindi ng init. No? Andon yung bata biglang sumakit ng tudo yung ulo, siguro na heat stroke. No, baka nagputukan yung mga ugat. Yung bata, biglang natumba, binuhat ng tatay, dinala doon sa nanay. Pagdala doon sa nanay, nandito sa lap ng nanay, no, sabi niya, "Ano nangyari dito?" So yung bata, dinala, namatay. Pinuntahan si Elisha. Pagpunta kay Elisha, sabi ng babae, "Ito yung sinasabi ko eh. No, hindi ko naman hiningi yung baby, pero binigyan mo ako. Ngayon, tingnan mo." No, ganun lang ang nangyari. No, so sabi ni Elisha kay Gehazi, sabi niya, "Dalhin mo yung staff ko, dalhin mo yung tungkod ko. Pagdating mo doon, dire-diretso ka, wala kang ibang gagawin. Pag may bumati sa'yo, wag mong babatiin kahit ano, basta diretso. Pagdating sa bata, ilagay mo yung baston ko." Anong nangyari? Sinunod ni Gehazi, pagdating doon, ginawa niya, nothing happened. No, walang nangyari. No. And after that, ang ginawa ni Elisha, siya na mismo pumunta dahil yung babae ayaw paawat. Pagpunta niya doon, so mouth to mouth, eye to eye, nose to nose, yung kamay niya lahat hanggat sa nabuhay yung bata. No, that is the miracle na ginawa ni Elisha, and all of that witness si Gehazi. And after that, pumasok na naman si Naaman, the Syrian, the captain of the host of the king of Syria. No, si Naaman, ito ang kwento natin. No, nung pumasok na si Naaman was the captain of the host of king of Syria. Tapos pagkatapos niyan, siya ay may sakit na ketong. Sa kanyang sakit na ketong, tama ba? O, ketong. Wala siyang alam kung paano gumaling. So nabalitaan niya through the servant, yung babae, no, na mayroong isang propeta sa Israel, baka sakali ikaw ay gumaling doon. So pumunta si Naaman. Pagpunta ni Naaman doon, hindi siya sinalubong ni Elisha. No, nagalit siya, bakit hindi siya sinalubong, being the king, being the captain, the general of the army. So hindi siya sinalubong. No. Until such time na ito, sabi sa kanya, doon ka sa
is not, the rivers of Abana and Parpar are much more better than the Jordan River. No? So ang kwento na ito, no, until such time na itong nangyari, yung binasa natin sa verse 20, mga kapatid, no, balik tayo. Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, Behold, my master hath spared Naaman the Syrian in not receiving at his hands that which he brought, but as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. Kasi dito, ang ginawa ni Naaman, sabi niya kay Elisha, Sir, no, dahil ako ay gumaling, sabi niya, kunin mo na itong mga dala-dala ko kasi ito ang bayad, no, sa ginawa mo na pagpapagaling sa akin. Ang sabi ni Elisha, iwi mo yan lahat, no, kunin mo yan. No. So ang sabi ni Naaman, hindi, kahit 2 mule lang, iwan ko yan sa'yo. Sabi ni Elisha, wag na! Hindi ko kailangan yan. Sapat na yung humility na pinakita mo, bayad ka na. No? Sometimes, no? Bakit nagkasakit si Naaman? Dahil sa kayabangan. No? Bakit siya gumaling? Because of humility. No? Walang ibang rason dito. No? Sabi siguro ni Elisha, hindi mo kailangan ng bayad, bayad ka na. Dahil sa pinakita mo na napagpapakumbaba, humility sa harapan ng Diyos, tapos ka na. Bayad ka na. No, dahil hindi natin nakalain, tayo ng mga tao, banat lang tayo ng banat, trabaho ng trabaho. Akala natin, patuloy lang yung kalakasan natin, kinabukasan, hindi na tayo makabangon. No? Naaman, the general of the army, no, the commander-in-chief, talagang pero paano siya gumaling? Because of humility. No, at ito ang nangyari, walang kinuha si Elisha rito. Pinauwi niya lahat, na-convert si Naaman. Ang sabi ni Naaman, now I know na walang ibang Diyos kung hindi ang Diyos lang ng Israel. No? And you are the man of God. No, si King Nebuchadnezzar, ganun din. No, now I know that there is a God in Israel. No? Tapos dito, nung time na ito, no, ang sabi ni Naaman, sabi niya, pagbalik ko sa amin, and pag ako ay na-pressure na mag-worship ulit kay Rimmon, no, yung Diyos-Diyusan nila, sabi niya, sana mapatawad ako ng Diyos, no, dahil siyempre pagbalik niya, balik siya sa Diyos-Diyusan nila, sabi niya, sana mapatawad ako ng tunay na Diyos. No, so this time, umalis na si Naaman, at sa pag-alis niya, dala-dala niya lahat kung ano man yung bit-bit niya. Grabe, no? Minsan akala natin ma-impress natin ng Diyos eh. No? Akala natin minsan, kagaya niyan, yung mga sakit-sakit natin, may dala-dala tayong karamdaman, may mga needs tayo na hinaharap sa Diyos. Minsan akala natin, madaan natin sa pa-impress-impress. Minsan madaan natin, ang dami ko namang pera, yung sakit na yan, wala ito. No, anytime, punta ka sa St. Luke's, punta ka sa kung saang hospital, o anong sakit ko, pagalingin nyo, mayroon naman akong pera rito. Dahil may pagmamayabang, dahil may card, dahil may health card, may insurance, kung ano na lang. No. Pero ano pala bakit hindi gumaling-galing? Why? No. Ano ang gusto ng Diyos? Humility. No. Minsan yung mga sitwasyon na inaharap natin, ang dali lang pala ng solusyon. No. Tayo lang nagpapahirap. Why? Dahil sa kayabangan. Ang simple lang pala ng problema natin. Pero hindi matapos-tapos, pabalik-balik tayo, why? Ang yabang natin, no? Sa harapan ng Diyos. No? Pero pag lumapit tayo sa Kanya, Lord, no, ito sanang gusto kong plano, mas maganda ito, hindi ako mahirapan dito, no? Ito yung abilidad ko, ito yung galing ko. No? Bakit walang nangyari? Pero paglapit natin sa Diyos, Lord, pasensya ka na sa lahat ng kayabangan ko, sa lahat ng tikalon Lord, Ilonggo ako, ang daming hangin. No, mainit ang panahon, pero pag tabi mo ang Ilonggo, biglang gumaganda ang hangin kasi may hangin na kakaiba. No? Pero hindi naman yan. No? But again, ang susi lang minsan pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. No? Pero bago natin magawa yan, minsan gumagapang na tayo. No? Saka natin ma-realize, Lord, andyan ka pala. Lord, kung saan-saan pa ako umiikot, andyan ka pala. So ito, mga kapatid, ang ginawa ni Naaman dito, sabi niya, ni Gehazi, sabi niya, bakit pinalampas ito ng master ko?
No? Imagine, nakita niya lahat ng miracles na ginawa ni Elisha. No? Elisha got the double portion of spirit of Elijah. No? No? Being the servant, no? Alam niya, kilatis niya kung sino si Elisha. Pero ano ang nangyari, mga kapatid? Sabi niya, wala man lang kinuha si Elisha, ang master ko, kahit ano kay Naaman. No, sabi niya, ito ang gagawin ko ngayon. No, hanggat ang Diyos ay buhay, sabi niya, hahabulin ko siya, at sa paghabol ko, dapat may mahingi, may makuha ako doon sa kanya, kung ano man ang mayroon siya. Sa verse 21, so Gehazi followed after Naaman, no, sinundan niya, and when Naaman saw him running after him, he lighted down from the chariot to meet him and said, is all well? No, so sabi niya, habang umahabol si Gehazi, nakita ni Naaman, bumaba siya ng kanyang karwahe at sabi niya, okay ba? Okay ba tayo? Lahat ba okay? And sa verse 22, and he said, all is well. My master hath sent me, saying, behold, even now there be come to me from Mount Ephraim 2 young men of the sons of the prophets. Give them, I pray thee, a talent of silver and 2 changes of garments. Remember what greediness can do to us. No? Kung ano ang magagawa ng kasakiman sa pagkatao natin. No? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. No? Krimen ang kanyang ginawa. Nagustuhan niya. No? Nung nakita niya ang dala-dala ni Naaman, sabi niya, tumpak. Sigurado pagagalingin ng master ko ito, ng Diyos namin. No? Yung nakita ko, gumugulong na yan sa isip ko. No? Yung mga dala niyang mga raiment, mga clothes, mga kasuotang, Louis Vuitton, no? Prada, Chanel, grabe. Talagang, ngayon lang ako, no? Chanel. Ngayon lang ako nakakita ng ganong mga brands, so mamaya lahat ito maiiwan. Ano? Master, mayroon ba ako dyan? No? So lahat ito maiiwan, yung talents of gold, no? Big time kami mamaya dahil yung kliyente namin sa ngayon, General of the Army, may tiba-tiba kami ngayon ni Master. No? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Nung nakita niya, yun ang krimen eh. Nakita niya maganda na proseso ng kanyang puso at isipan. Mamaya pag ito naiwan, pag tinry ko itong isang damit, makita ko kasama ko yung ibang mga propeta dyan. Ganda ng damit. Oh, branded. No, mamahalin ito. No, gumugulong na yan lahat sa isip niya. No, dahil siya ang malakas kay Elisha. So dahil sa kasakiman, dahil sa katakawan, ang katakawan hindi lang pagkain. No, ito. Katakawan sa lahat ng material. Katakawan sa lahat ng makita ng tao na hindi mabusog sa kung anuman ang kanyang mayroon sa kanyang buhay. Dahil sa kasakiman, sa katakawan, ang karakter ng tao nasisira para lamang kunin kung ano sa paningin niya, no, ang kanyang nagugustuhan. But again, paano nasisira ang karakter ng isang tao dahil sa kasakiman o dahil sa greediness? No? Na-conceive na yon sa kanyang kaisipan. No, sabi niya, hindi ko palalampasin ito dahil sa lahat ng kliyente namin, ito ang pinaka-big time. No? Yung iba, pa-donasyon lang. Pa-piso-piso lang, brother. No, pero ito, big time ito. No? Pa 20-20. Ito, yung iniwan dito, take all, cheque, lahat, big time. No? Pero ano ang nangyari, mga kapatid? Walang kinuha si Elisha, being the man of God, hindi siya bayaran. No, nibigay, hindi niya tinanggap. Pero yung kanyang servant, nakakalungkot, No? Sabihin mo, siya na dapat yung kukuha kung ano ang mayroon sa karakter, espiritu ni Elisha, being the next in line. Pero anong nangyari? Hindi niya nakita lahat ng yon dahil yung kanyang isip sa iba nakafocus. Yung pagsunod niya kay Elisha,
Hindi niya ginagawa from the heart, kundi mayroon siyang ibang kaisipan. At ano ang nangyari? Dahil sa kanyang kasakiman, no, kita natin anong ginawa niya, gumawa na siya nag-imbento na siya ng kwento. No, ang masama pa, ginamit niya mismo yung kanyang master. Ginamit niya, walang kamuang-muang yung kanyang master, pero alam ng kanyang master yon. Pinakita ng Diyos. No, pero dahil sa kagustuhan na makuha niya yung bagay na hindi dapat sa kanya, gumawa na siya, nag-imbento na siya para makuha niya yung drive para gumawa ng mali, andoon na. So nagsinungaling na siya rito, ginamit niya, no, maraming mga taong ganyan. And naming names. No, para lang makakuha ng mga benepisyo. No, andyan. No, sa traffic pa lang, yung mga mahuhuli dyan, no, ngayon sa EDSA busway, ang daming nahuhuli. Mahuhuli na, biglang sasabihin, oh, sir, saglit lang, huwag mo muna akong hulihin. May tatawagan lang ako, papakausap ko sa'yo. No, tapos papakausap, sino to? Si general to, tao ko yan, pakawalan mo na. No, si congressman to, tao ko yan, pakawalan mo na. No, naming names. Mayroon pa nga dyan. No, yung nahuli sa harapan doon, nakatraffic sa Lasal, sa may San Juan. Nung nahuli, tinanong siya, sinong amo mo? Hindi niya siguro masabi kung sinong amo niya, baka kilala. Ang sabi niya, si Jesus. No? No, nalaman niyo yun? No? Sabi niya, sinong amo mo nung nahuli? Si Jesus. No? Sabi niya siguro, di bali na kay Jesus. No? Pero pag amo ko yung sinabi ko, tapos ako rito. No? Naming names to get kung ano ang benepisyo na makuha nila, di bali nang magsinungaling itong masama. No. The blessing of the Lord, it make it rich, and He addeth no sorrow with it. Pero ang mga tao sa panahon natin ngayon, no, di bali nang magtinda ng shabu, basta yumaman. No? No, greediness. No. Ayan, yung nagtitinda ng mga drugs na yan, gumagawa ng mga illegal na yan. No. No. Natutulog din yan sila sa gabi, sa araw. No, gaano kalaki ang kailangan nila? No, gaano karaming ilang sakong bigas ang nauubos nila everyday? No, para sila kumita ng ganong kalaki. No, nakaraan may nahuli na naman dyan sa Batangas, 13 billion. No, worth of shabu. No, isang buong grandiya yata, isang buong van. No, punong-puno. Imagine pag yan na-distribute sa buong Pilipinas, no, imagine, 13 billion. No? Pero nung inayos na lahat, anong tawag dito? Nung pinresenta na ng mga authority, ang sabi nila, hindi daw pala 13 billion. No? Kalahati na lang. No? Para i-distribute. Imagine the greediness. No? Yung kasakiman. No? Hindi masama ang yumaman pag yun lahat ay para wala kang nilalapastangan, okay ang gawa mo, wala kang atraso sa Diyos, it make it rich, walang sorrow. Pero itong mga bagay na ito, mga kapatid, dahil sa kasakiman ni Gehazi, nag-imbento na siya ng kwento. No, sa verse 23, and Naaman said, be content, take 2 talents, and he urged him, and bound 2 talents of silver in 2 bags, with 2 changes of garments, and laid them upon 2 of his servants, and they bare them before him. No, mayroon pa siyang kasamang dalawa, no, para magbuhat. No, may kasangkapan pa siyang ginamit. Imagine, hindi siya natakot, ano? No? At hindi siya natakot na suwayin ang kanyang master. No. And when he came to the tower, he took them from their hand and bestowed them in the house, and he let the men go, and they departed. No, pagdating doon, sa bahay na, sabi niya, okay na. No, dito ko na yan itatabi, okay na. Alis na kayong dalawa. No, na okay na. No, grabe ang krimen, ano? No, walang krimen na hindi nabubunyag sa harapan ng Diyos. No, walang bagay na pwede nating itago sa harapan ng Diyos, mga kapatid. At ang greediness, dahil sa kasakiman, ano ang nangyari? Unang kasinungalingan, papatungan ng panibagong kasinungalingan. No, another kasinungalingan, patong-patong na yan. Hanggat hindi ka nakarealize, hindi mo binabago, akala mo save ka. No. But when
the time comes na pag ang Diyos na gumawa ng paraan para yan i-reveal, wala ka ng chance but to face the consequence. No? So, gano'n ang nangyari. Sa verse 25, no, akala niya okay na. No? There will always be consequences for our words, especially when they are not truthful. No? But if any man be in Christ, he is a new creature. No? Sayang na si Gehazi, no, buong buhay niya, andun siya, nakaalalay kay Elisha. Grabe, no? Siya na yung nakikita niya lahat ng mga miracles, kung ano ang gawain, capacity, kakayanan ng kanyang amo, ng kanyang Diyos mismo. No? Para siyang si Judas, na ang kaisipan andoon sa treasury bag. No? Andun yung kanya, no? sa grupo nila. But he went in, verse 25, and stood before his master. And Elisha said unto him, Whence comest thou, Gehazi? And he said, Thy servant went no whither. Sabi ni Elisha, Gehazi, saan ka nanggaling? Sabi niya, dito lang, master. Wala naman akong pinuntahan. No? Patong-patong nakasinungalingan. No? Akala niya makalusot siya. No? So, what happened? And he said unto him, Went not mine heart with thee? Sabi ni Elisha, hindi ba sumama ang puso ko sa iyo? When the man turned again from his chariot to meet thee, is it a time to receive money? No, akala niya makalusot siya, patong-patong nakasinungalingan, takip ng takip, akala natin makalusot tayo, at ang Diyos hinahayaan niya lang yan. No, waiting for us na makarealize before the judgment of God bumagsak, inaantay ng Diyos na tayo makarealize para hindi matuloy ang judgment. No? Pero ano ang nangyari? Dahil hindi makarealize, no? Words upon words, salita, takip ng takip. Grabe, no? Pag ang tao sinungaling, itong sinasabi natin palagi, wala nang maraming usapan, wala nang mga abogado, wala na Supreme Court, wala na kahit ano, kung ang tao honest. No, pag nagkamali, mali ako, sorry, patawad na. Ganito, mali talaga ako, kasalanan ko ay tinatanggap ko na nagkamali ako. Ang problema, big time na yung mga abogado, mga judges, mga justices na yan, dahil lang sa salita na honesty. Akalain mo, nakapatay ka na, gumawa ka na ng krimen, drug dealer ka, pero huli ka na, pero papatunayan pa sa korte na talagang ganun ang mangyari, at pag sinabi ng korte, absuelto siya, proud ka pa na sasabihin, okay, tamo, sabi ng korte, panalo ako. Wala akong ginawang kasalanan. Pero ikaw ang makapagsasabi niyan, kung nagsisinungaling ka o hindi. Sa verse 26, and he said unto him, sabi niya, ito ba ay panahon para tumanggap ng pera? To receive garments? Panahon para magtanggap ng mga damit? Magtanggap ng olive yards? Magtanggap ng vineyards? Yung mga kalupaan? Mga tupa? Mga baka? Mga katulong na lalaki at katulong na babae? Sabi niya, ito ba ay panahon na ito? But greed controls Gehazi. He lied and deceived what he wanted. Dahil sa sobrang kasakiman, ang kasakiman na ang nagkontrol kay Gehazi. Hindi niya na makuha na gumawa, makaisip ng mabuti dahil sa kasakiman na kanyang nararamdaman. But God has given us the Holy Ghost, mga kapatid. He has given us the comfort. He is a teacher to us, a reminder to us kung anong dapat gawin. So, daanan lang natin ito, mga kapatid, sa 1 John 2:15. 1 John 2:15.
1 John 2:15, love not the world. No, wag daw natin ibigin o mahalin ang sanlibutan, neither the things that are in the world. No, o yung mga bagay na nasa mundo. If any man love the world, the love of the Father is not in him. No, yung mga bagay na dito sa mundo. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh. No, yung masamang, ang Tagalog niya dyan, masamang pita ng laman. And the lust of the eyes, no, laman ng mata, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. No. Anong gustong-gusto natin? No. Ito, mapunuan ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. No. Kakabili mo lang ng iPhone 13. 13 bang? 15, ano? Bili ka ng iPhone 15 ngayon, ang iniisip mo na naman na next year, mag-iipon ako para makabili ako ulit ng iPhone 16, 17 kung mayroon na. Lust of the eyes, lust of the flesh. No. Pag mayroon ka na niyan, anong mangyayari? Pride of life. No. Parang, siyempre, mayroon ka niyan. No. No. Matutulog ka lang, ang suot mong damit, 100,000. No. Ganyan. Matutulog ka lang, ganun ang klaseng pananamit mo, itutulog mo lang. But again, no, paglabas mo dyan, Rolex, no, ang titindi ng mga presyo. No. Pero isa lang, ano ang sabi ng Diyos dyan? No? You came from the dust, and the dust you shall return. No. Pag lahat tayo pinahubad, no, no, tanggalin mo lahat ng branded shoes, tanggalin mo lahat ng branded clothes, branded, kung ano ang mayroon dyan, tanggalin mo lahat. Mayroong pinagkaiba sa atin? Wala. No, ultimo, pag pumunta tayo ng CR, pari-pariho lang. No, walang pinagkaiba. Pero pag suot natin ang lahat ng yan, pride of life. Nung magtatrabaho ako ng gusto, no, dahil si kapatid nakabili ng bagong BMW, sa susunod pagbalik ko dyan, may dala na akong Porsche, may dala na akong Lamborghini. No. So ano nangyari sa Dubai? Lahat ng Lamborghini, lahat ng lahat ng mayroon sila. No, naubos Dubai. No. Ayan, sinampulan ng Diyos, tubig pa lang. No, yung pinagmamalaki natin minsan, yun talaga ang pupuntiryahin ng Diyos. No, ito yung binibida mo sa akin, may pera ka, ganito ka, sige. No, yan ang i-deal natin sa iyo para malaman mo. So anong nangyari? Yan, sa Dubai, kita natin. No, dahil sa eksperimento nila, cloud seeding, no, na gumawa, ang daming artificial clouds, no, lalagyan nila yan ng asin. Tama, asin. No, hindi nila na-control na yung bagsak ng ulan, ang undoy, parang 66 millimeters of water na dapat makonsume natin dito sa isang buwan. No, 66, ang nangyari sa Dubai, 255 yata. No, kaya imagine, no? May akala mo pang sinihan yung sitwasyon, no, nung umitim na yung kalangitan nila tapos bumagsak, no? Wala silang drainage system, wala silang, kaya anong nangyari, no? Yung mayayaman doon, lumabas yung mga speedboat nila, lumabas yung kanilang yung mga sasakyan nila ngayon, andun na naman, ibang klase talaga pag may pera. But again, mga kapatid, no, kayang gawin ng Diyos ang lahat para turuan tayo. No? Para makarealize tayo, mga kapatid. So, love not the world, as a verse 17, Brother Roman. No. And the world passeth away. No, dumadaan lang, lumilipas lang itong mundo. And the last thereof, pati na yung mga masasamang pita, yung mga katawan natin, na lahat andito na, kayabangan. But he that doeth the will of God, abideth forever. No? No. The Word of God is always good. No. He is reminding us, but again, sinasabi pa rin niya, lahat man yan, mayroon yan, pero ano ang magre-remain? Walang iba, but he that doeth the will of God, mga kapatid. Hebrews 13:5, daanan natin. Sa 1 Timothy chapter 6 muna.
1 Timothy chapter 6. First Timothy chapter 6, verse 6. But godliness with contentment is great gain. No? Ang kabanalan na may kasiyahan, anong sabi niya? Malaking kapakinabangan. No? No? Hindi naman pwede na naglilingkod tayo sa Diyos tapos lagi tayong malungkot. No? Laging masama ang loob natin. Bawat pasok natin doon sa church, hindi ka pa nakapasok sa gate, kitang-kita na yung mukha mo na lagi kang malungkot, laging bagsak. We must serve the Lord with gladness. No? Because ano sabi niya, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Totoo ba yon? Yung tao daw na masiyahin, mas mahaba ang buhay? Ano? Oh, totoo. No, dahil nasa hormones yan. Pag happy hormones palagi, ay di siyempre maganda ang takbo ng katawan mo. Pero hindi ka pagising, malungkot ka na, no, galit ka na, ay expect mo na. Nasa Diyos na lang ang awa kung hahaba pa ang buhay mo. No? Kung gano'n ang takbo, mga kapatid. But godliness with contentment is great gain. No, naglilingkod tayo sa Diyos, for we brought nothing into this world. No, we're still talking about greediness, about yung hindi tayo mapunuan. No, sabi nga diyan, because your God is your belly. Tayo ng mga hintil, ang Diyos natin walang iba ay yung mga tiyan natin. No, lahat na lang. No. But thank you Lord for the experience. No, yung mga kapatiran natin, ibang-iba daw yung baka doon kaysa dito. No, yung beef nila doon, no, wala daw ka-acid-acid. Dito, tinitingnan mo pa lang, kumukulo na yung acid natin. No, yung hindi mo pa natitikman, no, ina-acid ka na. No, pero doon, ibang klase. For we brought nothing into this world sapagkat wala tayong dinala. No, dito sa sanlibutan. No, totoo naman. O mayroon bang pinanganak dito na naka-Louis Vuitton na? No. No. Yung iba sa atin, ultimo nga pinanganak tayo, talagang kalbo eh. No? Sorry for the word, ano? No? Tapos mamamatay tayo, kalbo rin. No? No? Swerte na lang yung may buhok pa. No? But what we are saying, mga kapatid, the Word of God is always true. No? Na wala tayong dinala dito, wala tayong maipagmalaki. No? Lahat tayo pinanganak dito na walang sikat, walang branded, kung ano pa man. No? Ultimo, no? Mas mahal pa yung mga aso dyan sa labas. No? No? Tayo, hindi tayo. Ito pa mga kapatid, sabi, no, bakit mas marami ang may mga cervical cancer ngayon? Because of, anong tawag dito? Panahon ng mga nauna sa atin. Bakit mahaba ang buhay nila? Dahil doon pa lang mga cervical cancer na yan, mga mattress na may cancer. No, sabi, wala sa kanila yan, mas mahaba ang buhay nila. Why? No, no, pag may menstruation, mga ganon, simple lang. No, walang mga, lampin o ganon, mga baby, mga walang diaper, lampin lang. Pagkatapos, laban mo ulit, paluin mo ng paluin doon, ng palo-palo, pagkatapos, isampay, okay na, gamitin ulit. Ngayon, no, tingnan natin kung paano ginagawa ang diaper. Lahat ng klase ng chemicals. No, no, doon pa lang, tapos gagamitin ng mga babies, gagamitin ng mga girls. No, so imagine doon pa lang kaya magulat tayo, bakit may cervical cancer? Bakit may sakit sa mattress, may ganito? Dahil sa mga bagay na yan. No? For we brought nothing into this world, wala tayong dinala sa mundong ito, and it is certain, no, sigurado, na wala rin tayong madadala, no, palabas sa mundong ito. No, but Lord, we are so thankful, no, wala nga kaming mailalabas, wala kaming dinala sa mundong ito, but someday, Lord, you're gonna get us, kukunin mo kami, Lord Jesus. No, and thank you for giving us the Holy Ghost, giving us a sound mind, Lord Jesus. No, ito ang mga Word of God, yung ganitong klaseng Word of God, ang nagbibigay sa atin ng reminders palagi na lumagay tayo sa kung saan tayo dapat. Wala tayong dapat maipagmalaki.
wala tayong dapat na ugali na pagiging sakimway. Lahat ng ito iiwan din natin. Ayun, sabi nga nila, weather lang. No? Panahon lang. No? We carry nothing out. No? Yung mga tao na yan, yung mga nagtitinda ng mga drugs na yan, mga illegal, no, makabili ng mansyon, makabili ng lupa, lahat. But again, for what? No, para ano? No, and having food, so verse 8, and having food and raiment, let us therewith content. No? Sabi ni Paul kay Timothy, sabi niya, tayo, magkaroon lang tayo ng pagkain, magkaroon lang tayo ng pananamit na ukay-ukay. No? Namimili ka doon. Ito, no, pag nagukay-ukay ka, okay, sige yan, okay yan. No? Akala mo nasa LV store ka no? Ganon. No? Ang dami mo nang nakuha, lakas ng loob mo, lagay mo lahat doon, lagay. No, pagdating doon, 10 piraso, yung pala 100 lang. No? 10 na lang yung isa. Pero anong kagandahan, mga kapatid? Satisfy na tayo. No? Having food and raiment, sabi niya, may pagkain lang tayo, may inumin, sabi niya, masaya na tayo dyan. No? Pero masama bang yumaman? Hindi, sa harapan ng Panginoon. Pero pag ang yaman na yan, doon na tayo nakatatak, habol na tayo ng habol niyan, ultimo masama dahil sa kasakiman, gumawa na tayo ng paraan, wala na tayong pakialam kung may masaktan tayo o hindi, basta hinahabol mo lang yan, yun ang masama. No, verse 9, but they that will be rich fall into temptation. Yung sila na gustong magpayaman, gustong yumaman pa, sila ay magfo-fall sa temptation o sa tukso, at sila ay matitisod, matatrap, and into many foolish, hurtful lust. No? Sabi niya, yung mga tao na hanap ng hanap dahil sa kasakiman, sabi niya, ito ang mangyayari sa kanila. They will fall into a trap. Sila mismo ay masasaktan sa kanilang mga ginagawa, which drown men in destruction and perdition. Na siyang naglulubog sa mga tao sa kasamaan at sa kamatayan. Verse 10, for the love of money is the root of all evil. No? Sapagkat ang pag-ibig sa pera ay ugat ng kasamaan. No? Brother Norman, yung baka puno yung bangko mo, mahal yung yung pag-ibig sa pera. No? So pamigay mo naman. No? Para hindi ganoon. No? Ang pagmamahal. No? Every day gumigising tayo dahil sa pera. No? Sino magsabing hindi? No? Pag wala kang pera, may biro-biroan nga sila No, there are so many ways to make your husband happy. No, but there's only one way to make your wife happy. Just give her money. No? Kung hindi man totoo yan, pasensya na. Biro-biroan lang nila yan. Ang dami daw ways para pasayahin yung mga mister. Pero ang misis, isa lang, pera. Bigyan mo lang daw. Ewan ko kung totoo yan o hindi. But again, mga kapatid, no. So we say, praise the Lord. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Yung mga tao dahil sa kakahanap, hindi nila alam na sila ay na-addict na pamahal na sa pera. Wala nang ginawa kung hindi pera-pera. Ano ang mangyayari? Pagdating sa dulo, it's a trap na siyang papatay sa mga tao na ito. Yung bagay na ito, mga kapatid. Balik tayo kay Naaman, mga kapatid, kay Gehazi. Sakto lang ito. Sa 2 Kings, balik tayo dito. Sa 27, the leprosy
therefore of Naaman shall cleave unto thee, and unto the seed, or thy seed forever. And he went out from the presence, a leper, as white as snow. No? So grabe, ano? No? Dahil nakita niya, gumulong sa kanyang puso, gumulong sa kanyang kaisipan, hindi niya na-control ang ganong klaseng desire. No? Yung bang bagay na yon, coveted. No? Pinag-interesan yung bagay na hindi sa kanya. No? Pero ano ang nangyari, mga kapatid? Ang sabi ng propetang si Elisha, sabi niya, ang ketong ni Naaman ay malilipat sa iyo, no, pati ang iyong buong henerasyon. No? Because of his sin, because of his greediness, grabe, ano? No? Kung tayo pala may keto ngayon, baka lahi tayo ni Gehazi. No? No? And unto thy seed forever. At siya ay umalis sa harapan ni Elisha na siya ay may ketong white as snow. No, ito mga kapatid, no, nakakalungkot ang kanyang sitwasyon. No, hanggang ngayon maraming sitwasyon na ganito. No. We might have seen, pwedeng nakita natin mula bata tayo dito sa church hanggat sa paglaki sa moment na ito. Pwedeng nakita natin lahat dito kung gaano kabuti sa atin ng Diyos. Nakita natin kung gaano kadami ang miracles na ginawa ng Diyos dito sa lugar na ito. Kung gaano ka-powerful ang Word of God sa lugar na ito. No, nakita na natin yan. But the danger is, no, we might have seen all these things kahit sa moment na ito, and in the future makita natin, pwedeng ma-witness natin lahat like Gehazi kung gaano kagaling ang Diyos, kung gaano kagaling ang kanyang propeta, kung gaano ka-powerful, lahat ng yan pwedeng makita natin ito, but again, pwede tayong malihis. No? Why? Because our focus andun lagi sa labas. No? The Lord is good, the Lord is powerful. Totoo. No? Pero kung ang desire na yan, no, makita, ma-witness man natin lahat kung gaano ka-powerful ang Diyos natin dito. Pero pag lahat ng yan, nangibabaw ang greediness, nangibabaw yung kasakiman, hindi. No, kulang yung binibigay ng Diyos sa akin dito. No, hindi niya ako kayang supplyan dito. Kaya ang mata ko nandoon kasi pag ano lang, hindi ako makabili ng Louis Vuitton, hindi ako makabili ng Prada o ano pa man ang kailangan ko, hindi ako makabili ng bahay at lupa, ganito. Pag yun ang tutok mo, remember, no, we might have lost all kung ano ang na-witness natin dito. No? At hindi sapat na ipagpalit kung ano man ang nakita ng mata natin doon sa kung ano ang ginawa ng Diyos natin dito. No? Sayang. No, kasi andun na-witness niya na lahat. No, kung gaano kabuti, pero ang kanyang thinking, wala doon sa bagay na yon. No, dapat, itong ginagawa. No? Hindi kagaya ni Elisha, nung sabi ni Elisha kay Elijah, kung saan ka pumunta, doon ako. No, ang gusto ko, double portion ng iyong espiritu. No, yun ang kanyang pagsunod. Andito ako, master, kasi yun ang habol ko. Samantalang si Gehazi, iba ang takbo ng kanyang kaisipan. No? Parang ginagawa niya lahat ng yon, wala sa kaisipan niya, baka someday, ako na ang susunod kay Master Elisha, no, dahil ako na yung next in line, ako na yung personal bodyguard niya, alam ko lahat ng mga issues niya, no, baka ako na, so ayusin ko na ito, dahil kita ko naman kung paano siya samahan ng Diyos niya, so ganun din ang mangyayari sa akin, pero ano ang kanyang kaisipan? Pinakitaan lang ng simple na bagay. Lumaki na tayo rito. 30 years, 35 years, dito ka pinanganak. Dito ka pinakain ng Word of God. Lahat-lahat spiritually. Pero nakakita ka lang ng isang guwapito. No? Guwapito. No? Nakakita ka lang ng isang na biglang hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko ito. No, parang kahit saan ako, no, parang in-entertain, gumulong sa kaisipan. Lahat ng experience natin dito sa church, nawala dahil lang sa bagay na yon.
No, at magugulat tayo, di ba? No, dito na yan lumaki, dito na yan lahat-lahat, loaded with the Word of God, loaded with the mga turo ng mga teachers natin, adults class, lahat na lang. Why? And we have found out na lahat ng na-witness niya sa church, hindi niya pinahalagahan. No, just like Gehazi. No, lahat ng kanyang nakita, baliwala sa kanya yon dahil mas nangibabaw yung desire ng kanyang heart na hindi dapat. No. And then you will find out, okay, sige, dating, okay. Oh, dito ako. You will enjoy for a while. No, just like Gehazi. Nung nakuha niya yung talents of silver, nung nakuha niya yung mga damit, nung nahawakan niya na, no, andyan na sa possession mo eh. Ganda talaga. Mamaya pag sinuot ko ito, lahat sila magtitinginan sa akin. No? Kasi yun na yung gumugulong sa kaipansipan niya. For a while, he will enjoy. And he forgot kung ano ang kanyang krimen na ginawa para makuha yung mga bagay na yan. No, at nung nakuha niya, nag-enjoy sa pansamantala. We will enjoy out there in a short while. No. Pero pag dumating na ang tamang panahon na ang Diyos ay maningil, just like Gehazi, no, ubos lahat. No. Ang hindi niya alam, no, akalain natin ganun. Sa Israel, marami pa rin may ketong. No, iisipin mo, dahil pala sa'yo, lolo. Dahil pala sa'yo, tay. No? Kaya ako may ketong. No? Very possible. No? Dahil ang sabi ng Diyos dito, your seed, no, will have that forever. No? But Lord, we are so thankful, no, for giving us understanding through your word, giving us guidance, Lord Jesus. Say, praise the Lord. So, lastly, mga kapatid, basahin lang natin ito. No? Marami pa tayong words dito, but Hebrews chapter 13, verse 5. Pasuyo, Brother Roman. Hebrews chapter 13, verse 5. Now, let your conversation, ang conversation dito, mga kapatid, hindi ito yung nag-uusap tayo, pag-uusap, but conversation, ang sinasabi rito, yung manner of life. No, yung klase ng pamumuhay natin. Let your conversation be without covetousness. No, yung walang panlalamang, yung mga bagay na hindi sa'yo, kinukuha mo. And be content. At makontento tayo with such things as you have. No, kung ano ang mayroon tayo, sabi niya, godliness with contentment is great gain. So, sabi niya, kung anong mayroon ka, dapat makontento tayo. Pag hindi tayo kontento, anong tendency natin? Eh, siyempre, kunin natin yung hindi atin. No, para lang makontento tayo. Covetousness. No. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi man tayo big time, mga kapatid. Hindi man tayo milyonaryo, bilyonaryo. Pero what we have, kung anong needs natin every day. Kung kailangan mo ng kape, may kape. Kung kailangan mo ng kanin, may kanin. Pag masakit ang kasukasuan mo, anong sabi niya? I will never leave thee, nor forsake thee. Kung ano ang needs mo, akong bahala. Why, mga kapatid? No. Very simple life. No. Yung simple lang, pag may pambili ka, edi bumili ka. Pero yung sinasabi ng Panginoon natin, I will not leave thee nor forsake thee. Sabi niya, huwag kayong mag-alala dahil kung anong sitwasyon ninyo, may sakit man kayo, andyan ako. Ako ang magpapagaling. Kung wala kang makain, mamaya may raven na darating. No. Ayaw ko lang na maging sakim ka. No. Yun ang gustong sabihin ng Diyos dyan. No, dahil pag naging sakim ka, wala ka nang pakialam sa akin. Ano ang sabi niya sa rich young ruler? No, dahil ang sabi ng Diyos, alam niya kung ano. Ang sabi ni Jesus, sabi niya, sige, ibenta mo lahat ng mga ari-arian mo, ibenta mo at pagkatapos mong benta, bigay mo sa mahihirap. No. Ang Diyos hindi anti-poverty, hindi anti-rich. No. At hindi rin siya pro-rich. No? Anong gustong mangyari ng Diyos? No, sabi niya sa rich young ruler, dahil ang gusto niya mangyari, no, hindi ka pwedeng maglingkod sa akin kasi ang puso mo, ang Diyos mo, walang iba kung hindi ang pera mo. No? Hindi ka pwedeng sumunod sa akin. Yan ang balakid sa'yo, kaya hindi ka makaserve sa akin. So, direct hit
by Jesus Christ. Sabi niya, ibenta mo dahil ikaw, ang Diyos mo, ang pera mo, ari-arian mo, wala kang focus. Ang focus mo lang pera mo. So ganito ang gawin mo dahil sa pera mo, wala kang pakialam sa ibang tao. So ngayon, ibenta mo lahat para makafocus ka sa akin at yung pinagbintahan, bigay mo sa mahirap para may pakialam ka. No, kasi wala rin siyang pakialam sa mahirap eh. Tinumbok ni Jesus kung ano ang kailangan. No, dahil yung sitwasyon natin, mga kapatid, because of greediness, no, nawawala ang wisyo ng tao. No, lahat na lang. No, lahat ng pwedeng gawin, no, magkapatid, nagpapatayan, greediness. Kung sino ang maging presidente, kung sino ang maging chairman, kung sino ang maging lahat yun, papatayan nila yun. No, para lang magawa na yan. Kung sino ang hahawak ng company, lahat pwede nilang gawin. Proverbs 12, verse 22. Pasuyo, Brother Roman. May mga ilang verses lang tayo rito. Basahin ko na lang para mabilis. No. Proverbs 12:22. Lying lips are abomination to the Lord. No, akala natin, simple lang yung pagsisinungaling, pero sa harapan ng Diyos, yan ay kasuklam-suklam. Lying lips. No? Itong mga bibig natin. No, mayroong ano dyan eh, yung gun tucker, no, para masipiran. But they that deal truly are His delight. No, yung mga nagsasabi ng totoo, yon ay kinagagalakan, kinasisiyahan ng Panginoon. Proverbs 19 verse 9. Malapit na tayo, mga kapatid. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Psalms 101 verse 7, konti lang naman to. 101:7. He that worketh deceit, no, siyang gumagawa, nagtatrabaho ng panlilinlang, shall not dwell within my house. He that telleth lies shall not tarry in my sight. No, kasi ito yung ginawa ni Gehazi. Proverbs 12 verse 19. No, konti lang to, 2 verse na lang. The lip of truth shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. No, because there is a God who is watching at alam niya anytime kung pwedeng at kailan lalabas ang katotohanan. Luke 8:17. Luke 8:17. No, for nothing is secret, walang bagay na sikreto that shall not be made manifest, no, na hindi mahayag, neither anything hid that shall not be known and come abroad. No, or yung bagay na nakatago na hindi mahayag at hindi malalaman. Psalms 32:2. Last verse ito, mga kapatid. 32:2 ng Psalms. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. No, so again, mga kapatid, I must always remember yung sitwasyon ni Gehazi. We must live with godliness, no, and contentment. Godliness with contentment is great gain. No, dito lang tayo sa mga bagay. No, hindi naman masama kung ano ang mga blessings na ibigay sa atin ng Diyos. But again, mga kapatid, mag-isip-isip muna tayo. No, kasi ang katakawan, ang kasakiman, lalo na pagdating sa pera, will bring us trouble. But Lord, thank you so much for giving us the sound mind na mamuhay lang kung ano ang nararapat. Thank you, Jesus. Praise the Lord.